Andito na naman kami sa bagong episode ng Ang Gala ni Dudu. Sa taong din na ito, sa gala namin ni Dudu, nakapag North Luzon Loop na tayo. Binisita din natin ang mga nagagandahang pasyalan at karagatan ng norte. Sa parehong taon na ito ay nabigyan din tayo ng pagkakataong makalabas ng ibang bansa. Kaya sa episode na ito, atin namang bibisitahin ng probinsya ng Palawan. Ating pupuntahan ang Puerto Princesa at El Nido at warm up na rin ito para sa amin. Dahil next year, tatangkain namin ikutin ang buong Pilipinas gamit ang aming sasakyan. At isa ito sa pinapangarap naming adventure, ang makapag-Philippine Loop. Pero bago yan, samahan nyo muna kami explore ang nagagandahang mga tanawin, pasyalan at mga beach dito sa Palawan. At kung magkano ba ang aming nagastos sa DIY tour namin dito sa loob ng 6 na araw. 10:40 ang aming flight from Manila to Puerto Princesa via Cebu Pacific. Unahin na natin ang airfare. Nakakuha o nakapag-book si Mrs. online sa halagang 5,875 pesos. All in na ito at balikan na para sa aming tatlo. Ang aming Dudu ay masaya na naman at muli siya nakasakay ng eroplano. Tuwag-tuwa ang aming Dudu habang tinatanaw mula sa bintana ang mga kabundukan at mga ulap. Gayon din kami, mag-asawa ay tuwang-tuwa na makita kung gaano kasaya ang aming Dudu. 12:30 nang makarating kami ng Puerto Princesa International Airport. At dito din namin hihintayin ang sasakyang aming rerentahan sa loob ng 6 na araw. Highly recommended itong Bagawi Car Rental. Mukha lang kaming artistahin, pero iba't ibang mga celebrity na ang kanilang mga naging kliyente. Kaya isa kami sa mapalad na naging kliyente nila. Bonus pa dito na isang Eagles din ang may-ari kaya binigyan kami ng discount from 1,300 pesos rate nila that time na naging 1,000 pesos na lang. Tara na! At simulan na natin ang ating adventure dito sa Palawan. Ang aming itinerary ay Astoria, El Nido at Puerto Princesa sa loob ng 6 na araw. Bago tayo pumunta sa El Nido, ay mag-stay muna tayo sa Astoria sa loob ng 3 araw. From Puerto Princesa, 1 hour and 15 minutes ang biyahe. Depende pa sa mga ma-encounter natin sa daan. Pero ang mga van dito, tinatakbo lang ito ng higit kumulang 45 minutes. Around 2 p.m. ay dumaan muna kami dito sa Robinson para bumili ng aming mga kailangan at food na rin. Bago kami dumiretso sa hotel namin sa Astoria, dumaan muna kami dito sa Robinson's Place para mamili ng mga food kasi medyo mahal ang pagkain doon. Tipid-tipid tayo. Tsaka wala rin kami mga toiletries. So, kita tayo mamaya. At nagpatuloy na kami sa aming biyahe papuntang Astoria. Kung makikita nyo yung mga alsada rito, no? Ang gaganda. PM na nang marating namin ng Astoria. At agad kaming winelcome ng mga staff nila rito at may pa-welcome drinks din sila sa amin. Ang per night nga pala na in-avail namin dito ay yung tig 5,300 pesos. Good for 2 at 2 nights kami mag-stay dito. At pagpasok sa kwarto, ito nga ang bubungad sa'yo. Pagkaganda at pagkalawak. Nagpahinga muna kami saglit at inayos ang mga dapat ayusin. Sa gabi naman, ay meron din silang acoustic at may nagpe-perform din kaya ma-entertain ka din habang kumakain. Di namin alam kung may mga kainan sa labas na malapit kaya dito muna kami magdi-dinner. Pero kinabukasan, maghahanap din kami ng mga kainan sa labas. May option din dito kung gusto nyo ng buffet or a la carte order at dahil tipid-tipid kami ay a la carte lang ang aming in-order. Dahil sa pagod sa biyahe, ay maaga rin kami nagpahinga. Good morning, Palawan! Ito ang aming day 2 dito sa Astoria, Palawan.
Ang itinerary namin ngayon ay simple lang. Pupunta kami sa Sandbar at kasama ito sa freebies ni Astoria. Medyo lang mag-book in advance kung mag-stay kayo dito sa Astoria dahil ang oras lang na pwedeng makapunta sa Sandbar ay 8 AM to 10 AM at maximum of 10 person lang kaya paunahan magpalista for slot. At sakto 8 AM nga ay nagpunta na kami sa Sandbar. Pagdating ay pinalipad ko lang ang ating ibon para makita ang linaw ng tubig at ganda ng buhangin dito sa Sandbar na aming pinuntahan. Matapos magtampisaw sa karagatan ng Palawan ay bumalik na rin kami agad sa aming hotel. Pagbalik ay naligo at nagpahinga lang kami saglit. Lumabas kami ng Astoria Hotel para maghanap ng makakainan for lunch at dito nga lang sa labas ng hotel ay tabi-tabi na yung mga kainan. Ito ay matatagpuan sa tapat lang ng Astoria. Ayan, Astoria na yan. Ayan. So, may ATM din dito. Pagka naubusan kayo ng cash, dyan lang kayo magbibigay. No, tapos doon naman sa Astoria doon. Meron naman doon para mini-mart. Mga grocery. Tapos yan, mga ano na yan. Ang original plan namin ay magwa-water park sana kami na matatagpuan din dito sa loob ng Astoria. Ngunit sa araw na ito ay under maintenance siya. Sayang. Kaya naman ay pinasyal ko na lang si Dudo at naglaro kami sa park na matatagpuan din dito sa loob ng Astoria. At kinagabihan ay ito na nga. Ang plano ay kakain lang ulit kami sa labas dahil tipid mode kami at may 4 na araw pa kami dito sa Palawan. Pero, sinurprise ako ni Mrs. at nilibre kami ni Dudu sa buffet nila dito sa Astoria. Lingid sa kaalaman ng nakararami, itong araw na ito, October 1, ay ang araw ng aking kapanganakan. Hindi ko alam pero never ako nag-celebrate since 2010. At mga ilang tao lang na malalapit sa akin ang nakakaalam ng aking kaarawan. Kaya sobrang special sa akin tong araw na to at na-appreciate ko si Mrs. sa ginawa niyang ito. Isa ito sa hindi ko makakalimutang memories sa araw ng aking kapanganakan. Day 3 ng aming Palawan trip. Bago kami mag-travel papuntang El Nido, sinulit muna namin sa umagang ito ang pamamasyal at pagligo sa pool kasama ang aming Dudu. Check out na rin namin sa araw na ito at excited kami mag-travel papuntang El Nido. At dito, natatapos ang part 1 ng aming Palawan trip dahil sa part 2 ng video na ito, amin namang ipapakita ang ganda ng El Nido. Ipapakita din namin ang mga dinaanan namin patungo dito at kung saan best mag-park ng sasakyan sa El Nido dahil pahirapan ang parking nila kung may dala kayong sasakyan. At ang aming tinuluyan at mga kainang swak sa bulsa. Maraming salamat sa inyong panonood at sana makasama pa namin kayo sa mga susunod naming adventure. At ito, ang gala ni Dudu.